Nakatitig si Ella sa pinto ng silid na kinaroroonan ni Don Hugo Wilson Sr., ang kanilang lolo na unang hinanap niya pagdating sa mansyon pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa sakit nito. Wala pa sa 7 kapatid ang nakita ni Ella sa mansyon. Siguro nasa kanya-kanyang silid ang mga ito o baka namamasyal sa labas o baka nauna siyang dumating, hindi siya sigurado. Hindi muna pumasok sa silid si Ella kung saan itinuloy ng driver ang mga gamit niya. Si Aunt Carrie ang sumalubong sa kanila, ang asawa ng kaniyang ama. Magandang babae, tulad ng mga estranghero na nakilala niya, ang ngiti ni Aunt Carrie ang agad niyang nakita. Nag-usap sila sandali bago niya sinabing gusto niyang makita ang abuelo na may sakit. Susunod niyang dadalawin ang ama na nasa ospital. 3 kasambahay ang nakita ni Ella sa paligid habang kasabay niya si Aunt Carrie. May natanggap na tawag ang kanyang stepmom kaya nag-utos ito sa isang kasambahay na samahan siya sa silid ni Don Hugo. Alam ni Ella ang pakiramdam na may sakit ang mahal sa buhay. Makikita naman niya ang mga kapatid niya, kaya uunahin na niya ang newfound lolo nila para makita niya ang talagang kondisyon nito. Susunod niyang pupuntahan ang kanyang ama. Magiliw ng umiti kay Ella si Nonita na pwede raw niyang tawagin kahit sa pangalan lang nito. Hindi siya sanay sa ganung pagtawag. Ang mga trabahante nila sa farm na kasing edad nito, sa hula niya ay 50 years old na, ay Nay ang nakasanayan niyang itawag dahil halos lahat ng mga iyon ay gusto siyang maging anak. Nanay Noni na lang pong itatawag ko sa inyo. Nangisla pa mga mata nito at magiliw ang naging pagngiti. Ito ang binilinan ni Aunt Carrie na sumama sa kanya papunta sa silid ng abuelo. Marami kaming nasa paligid lang, Ma'am Ella. Ako na lang ang tawagin mo at lapitan kapag may kailangan ka ha. Ella na lang po. Natuwa si Ella sa pagsalubong na yon. Umaasa siyang sa pagdating niya sa Sagaya, makakatagpo na siya ng bagong pamilya. Kailangan niya yun ngayon. Naghintay siya saglit. Ipapaalam muna ni Nanay Noni sa abuelo na nasa labas siya. Hindi raw basta nakikipag-usap ang lolo nila kahit pa sa kanilang mga bagong dating na apo nito. Bagay na nagpakunot sa noo niya. Bakit kaya? Hindi ba dapat ay sabik ang lolo niya sa kanilang mga bagong dating na apo? Baka abala lang ito sa kung anumang ginagawa o baka mas nais nitong magpahinga dahil sa sakit. Medyo natagalan si Nay Noni kaya nag-alala si Ella. Baka nagpapahinga ang abuelo. Alam niyang kailangan ito yon. Kung tulog man nito, gusto pa rin niyang pumasok. Ella? Nilingon niya si Nanay Noni na nakangiti sa kanya. Maganda ang mood ni Senyor. Pwede ka na pumasok sa loob. Hindi na natapos ni Nay Noni ang sinasabi dahil mabilis na siyang lumayo habang nagpapasalamat. Excited si Ella na makita ang abuelo. Pero pagdating niya sa tapat ng pinto, bigla siyang kinabahan. Siguro dala ng takot na nasa dibdib pa rin niya dahil sa naging kondisyon ng lola Pina niya. Nag-iwan ng takot sa isip at puso niya ang dating kalagayan ng abuela. Tumingala si Ella sa malawak na itas ng mansyon. Narealize ni Ella na hindi niya tinapunan ng sulyap ang paligid. Mas gusto kasi niyang makita ang mga taong nasa loob nun, hindi ang matigas at malamig na pader na nakapalibot sa kanya. Maingat na itinulak ni Ella ang pinto. Nakapaskil na sa kanyang mga labi ang ngiting lagi niyang ibinibigay sa lahat. Ngiting napawi nang magsalubong ang mga mata nila ng matandang panatag na nakaupo sa kama. Sa kanya nakatingin na matanda. Walang mababasang emosyon sa mga matang katibayan ng mga panahong lumipas. Tuwid na tuwid pa rin ang upo nito. Mababakas ang otoridad kahit walang kaimik-imik. Puti na ang lahat ng buhok ay taglay pa rin ang tila piping lakas na naghatid sa kanya ng pakiramdam na kahit naroon lang ito at tahimik, hindi ito simpleng matanda lang. Kusang huminto ang mga paa ni Ella, nabura din ang ngiti niya. Ilang segundong nagtama ang mga mata nila ni Don Hugo Wilson Sr. Nakilala niya sa isa pang pangalang Lolo P. Dahil ang matandang inabutan ni Ella sa silid ay walang iba kundi ang matandang dumalaw noon kay Lola Pina na nagpakilala bilang Lolo Pedro. Kaya pala pakiramdam niya ay napaka-common ng pangalang yon. Lolo P? Wala sa loob na sabi ni Ella.
Hindi tuminag ang matanda sa kinauupuan. Nakatutok lang ang mga mapanuring mata sa kanya. Para bang binabasa ang reaksyon niya sa pagkikitang yun. Kung hindi siya naging Ella Montemayor, siguro ay umatras na siya palabas ng silid pagkakita sa blangkong ekspresyon ni Lolo P. Kung hindi siya naging si Ella Montemayor, baka mas naging aware siya sa invisible na harang na parang sinasadya nitong iparamdam sa kanya sa pamamagitan ng malamig na anyo. Sa tingin na walang bakas ng rekognisyon sa kanya at sa pagkakakunot ng noo na parang hindi nito nais na naroon siya sa silid nito. Pero si Ella Montemayor siya. Walang nakikitang harang, walang nakikitang distansya, walang pinaniniwalang disgusto sa pagitan ng magkakapamilya. Ilang sandali lang ay nakalapit na si Ella sa pwesto ni Don Hugo. Nayakap at nahalikan na niya ito sa magkabilang pisngi bago pa man nagkaroon ng reaksyon sa bigla niyang pagsugod, isang mahina at magaang tawa. "You're home now, my youngest angel." Narinig ni Ella na bulong nito bago niya naramdaman ang tugon sa yakap niya. Napaluha siya ng hindi namamalayan. Inamin ng matanda na pinlano nito ang paglapit sa kanya para kilalanin siya. Naaalala raw siya bilang masayahing apo na malungkot ang mga mata. Ang eksena nila sa coffee shop ang naaalala ni Ella sa sinabi nito. Sinipat ni Ella sa cellphone ang pictures ng mga kapatid na lahat ay stolen shots. Ang iba sa mga sister niya, tulad ni na Ate Yumi at Ate Vera, ay alam ang pagkuha niya ng pictures. Ang 5 pang kapatid niya ay stolen shots na. Hindi na iwasan ni Ella na maalala ang unang dinner nila na magkakasama bilang isang pamilya. Nakaharap na ni Ella sa dinner ang 7 pang mga kapatid. Hindi niya pinansin ang kaibahan ng mga ito sa isa't isa. Ang talagang hinanap niya, ang ngiting inaasahan niyang makikita sa mga ito sa unang pakikita nilang lahat bilang magkakapamilya. Hindi mapigilan ni Ella ang excitement. Hindi na siya mag-iisa. 7 mga babaeng kapatid ang natagpuan niyang bagong kapamilya. May Lolo Yugo pa siya. May ama na umaasa siyang gigising isa sa mga susunod na araw. May stepmom na nakita na niyang ngumiti sa kanya. At tulad sa farm, maraming kasambahay at driver ang nasa mansyon na tuwing nasasalubong niya, ngumingiti sa kanya. Yun ang pinakagusto niyang makita sa malaking bahay na yon. Ang ngiti ng bawat isang taong naroroon. Ilan sa mga ngiting yun, nakuhaan na niya ng picture. Pero sa mga kapatid ni Ella, iilan lang ang ngiting humaplos sa puso niya. Ang ngiti ni Ate Yumi, pinaka-warm sa lahat ng ngiting nakita niya sa bahay na yon. Napaka-accommodating ng panganay nila. Nahalata rin ni Ella na sanay ito sa mansyon tulad ni Ate Vera. Nakita na rin niya ang ngiti ni Ate Vera na parang nagsasabing may permiso siyang kulitin ng lahat ng tao sa mansyon at susuportahan pa siya nito. Nag-selfie sila kanina nang masalubong niya ito na papunta sa kitchen. Ngiti ni Sky ang ikatlong nakita ni Ella, kanina yon. Pagkatapos siyang aksidenteng mabangga nang madulas ito sa steps ng grand staircase. May dala siyang tubig na natapon sa kanilang dalawa dahil sa biglang pagkapit ni Sky sa kanya. Nauwi sa tawanan ng eksenang yun nang halos maitulak pa siya ni Sky pahulog sa grand staircase habang paulit-ulit na nagsosorry. Hindi naman siya nahulog at nagpagulong-gulong sa steps. Salamat sa maagap niyang pagkapit. Nakita na rin ni Ella ang ngiti ni Mabel. Kanina yon bago ang dinner nakausap niya si Nanay Noni. Lumapit si Mabel at mukhang may kailangan. Ngumiti ito sa kanya at sinabing hihiramin muna saglit si Nanay Noni para iutos ang kung anumang kailangan nito. Ngiti rin ang tinugon niya sa kapatid. Si Ate Eileen na gusto niyang lapitan agad, pagkakita pa lang niya kanina sa sala, ay ilang beses nang ngumiti. Ngiting parang hindi totoo. Hindi siya sigurado. Pero base sa mga ngiting nakita niya, ang ngiti ng kapatid niya ay hindi umabot sa mga mata. Kinakausap siya nito pero wala ang uri ng ngiting gusto niyang makita. Napansin din niya na parang wala sa mansyon ang focus ni Ate Eileen. Parang hindi nito gaanong gusto na naroon sa sagada. Baka pakiramdam lang niya yun. Hindi pa naman niya kilala ang kapatid sa malalim na kahulugan ng salita, kaya hindi niya masasabi ang talagang nasa loob nito. Isang araw, makikita rin niyang ngingiti si Ate Eileen habang magkasama sila. Isang totoong ngiti. Si Amira, ang isa pang ate ni Ella,
Seryoso naman at parang laging may malalim na iniisip. Hindi rin niya nakitang ngumiti ito pero kapag may nagtanong naman na isa sa mga kapatid niya o kaya may pinag-uusapan sila at may idea ito, mahaba ang naririnig niyang paliwanag. Laging may puntong pinanghahawakan at gustong ipaglaban. Naisip niyang baka mas gusto lang ni Amira ng katahimikan sa mga pagkakataong nag-iisip ng malalim. Sinulyapan niya ang kapatid. Isang araw, mahuhuli rin ng kamera niya ang ngiti nito. Si Ate Berry, napakaramdam ni Ella, masarap kasama base sa una nilang pagkikita. Isa siya sa sumalubong sa pagdating nito. Kahit kumawala agad ang kapatid sa yakap niya, tinulak pa siya sa noo, ay gusto niya ito. Ramdam niya na walang halong pagkukunwari ang kilos ng kapatid. Sayang nga lang dahil hindi niya nakitang ngumiti kahit tawa na siya ng tawa sa harap nito. Isang araw, ngingiti rin ang ate niyang ito. Lalo na siguro kapag nagkatotoo ang kutob niya rito at kay Attorney Julio. Napapangiti si Ella sa pagitan ng pagsubo. Malayo sa kanya ang mga vegetable dish sa mesa kaya wala siyang problema. Pero pagkatapos ng dinner, heto siya nasa kalye at mag-isa. Ginawa na niya ang turon ni Angela. Nakantahan niya ng bet mo bang magdo ng snowman. Ang isa sa mga kapatid niya para mapilit niya makipag-bonding sa kanya. Nagkapili-pilipit na ang dila niya sa pagkanta ng lyrics na ang iba lang ang naiintindihan niya ay bigo pa rin siyang makumbinsi ang ate Amira niya na makipag-bonding sa kanya. Wala sa ibang mga kapatid na kinatok niya ang nagbukas ng pinto sa kanya. Tulog na siguro kaya wala talaga sa silid ang mga ito. Si Sky na naabutan niyang nasa sala pa ang sumama kay Ella na maglibot sa labas. Mula sa mansyon, inihatid sila ni Manong Sam sa main road, kung saan naglakad na lang sila para magmasid-masid sa paligid. Pero bigla na lang nawala si Sky pagkatapos makita ang isang lalaki na parang nakilala nito. Basta na lang siya iniwan at hinabol ang lalaking yun. Nagpatuloy na lang sa paglalakad si Ella, hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa pinakasentro ng Sagada. Naglalakad siya sa kalye habang sinisipat ang mga stolen shot ng mga kapatid sa kanyang cellphone. Ang lamig ng simoy ng hangin pero heto siya, naka-shorts at sleeveless lang. Hindi naman kasi niya balak lumayo sa mansyon. Naiwan na sa sofa ang jacket niya. Magkwekwentuhan lang sila dapat ni Sky pero iniwan siya nito. Hindi alam ni Ella kung anong oras na. Naiwan sa room ang wristwatch niya. Kung tama siya, wala pang 10:00 ng gabi. Naisip niyang i-enjoy na lang ang malamig na gabing yun. Paulit-ulit na sumagap ng hangin si Ella bago tumingala sa langit. Naagaw ang atensyon niya ng isang souvenir shop sa kanan niya. Ang kulay ng t-shirt na shocking yellow ang umagaw sa atensyon niya at ang naghuhumiyaw na weak chick, forget caving. Kiss a handsome instead. At may araw na nakaturo sa side na nakita niyang hindi handsome kundi mukhang ermitanyo na balot ang naroon. Matanda na yata, kaya nilalamig ang nakaupo sa counter. Pati mukha hindi niya makita dahil nakabalot ng gray cloth na hindi niya masyadong sinipat pa. Naaaliw na itinuloy ni Ella ang pagpasok sa shop. Si Angela ang naiisip niyang pagbigyan ng t-shirt. How much po yan? Tanong ni Ella sabay turo sa t-shirt. Hindi na niya tinapunan ng tingin na matandang tindero na nilalamig. Napapangiti siya. Ibibigay niya kay Angela ang t-shirt bilang pasalubong. Ipapatong lang naman niya ang t-shirt habang kasama niya si Attorney Velas na sisiguraduhin niyang itinuturo ng araw. Pupuntahan nila si Angela. Natitiyak ni Ella na titilis sa inggit ng kaibigan. Hindi na siya paalisin sa bahay hanggat hindi niya ibinibigay ang t-shirt. Weakness ni Angela ang mga t-shirt na may kung ano-anong nakakatawang print messages. Pili ka na lang ng iba. Malamig na sabi ng matandang tindero. Hindi tunog matanda ang boses. Buong buo yun, maganda sa pandinig niya. Not for sale yung yellow, miss. Oh. Nawala ang ngiti ni Ella na disappoint bigla. Hindi for sale? Kung hindi for sale, bakit? Naputol ang pangungusap ng pagbaling niya sa lalaki sa counter. Nakatayo nito. Wala na ang nakabalot na tela sa katawan at mukha. Natulala si Ella. Unang pagkakataon natatulala siya sa harap ng isang estranghero. At nakaawang pang bibig niya. Ikaw na lang. Ano ang sinasabi niya? Pakiramdam ni Ella saglit na huminto
ang brain activity niya, kaya nawalan siya ng sasabihin. Never na nangyari yun sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga gwapo. Si Atty. Velez lang ang gwapong pinapansin niya, wala nang iba pa. Pero ang lalaking kaharap niya ngayon na kailangan pa niyang tumingala para makita ang muka, ang perpektong muka na nagpatunay na may mas gwapo pa palang nilalang sa childhood to teenage crush niyang si Atty. Velez, ay nawalan na siya ng sasabihin. Hindi rin ako for sale, miss. Ha? Hindi kita bibilhin. I mean, nagtama ang mga mata nila. Nag-skip ng beat ang puso niya. Oh no, bakit may ganun siyang pakiramdam? Hindi naman ganun ang heartbeat niya tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Atty. Velez. Kinikilig lang siya. Bakit ang lalaking to, ngumiti pa ang kausap niya? Literal siyang napahawak sa kanyang dibdib. Perfect smile. Picture na lang. Bigla ay nasabi ni Ella. Close-up shot, nakangiti ka. May collection ako ng best smiles. 500 per shot, plus 500 sa smile ko. Napatitig siya sa mga mata ng lalaki. Seryoso ito. Sanay nakuha ng pictures at may bayad. Hindi yun ang unang encounter niya sa taong willing magpakuha ng pictures basta tama ang price. Okay, nakangiting sabi ni Ella. Ngiting napawi rin nang maalalang wala siyang dalang wallet. Ibig sabihin, wala siyang dala kahit 100 pesos lang. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, nahulaan na niyang nalukot ang kanyang muka. Tomorrow, nandito ka naman bukas, di ba? Last day ko na ngayon, miss. Natanggal na ako sa trabaho ko kanina lang. Aw, tanging nasabi ni Ella, sayang ang ngiti. May katapat na sana ang best smile ni Atty. Velez sa collection niya ng photos sa kanyang Project Smile file. Ano nga palang ibang choice ko sa t-shirt na yan? Yung happy ang message o kaya funny? Anong color ang gusto mo? Red or yellow? Para serve na lang please. 2 pairs, medium size. Babalikan ko bukas. Wala lang kasi akong dalang cash eh. Hindi ka naniniwala sa akin? Wala lang talaga akong cash ngayon. 10 pesos na lang yan. Wala ako kahit 10 pesos eh. Nasa labas ka at this hour. Na wala kahit 10 pesos cash at ganyan ang suot? Tanong ng lalaki. Hindi ka ba nilalamig? Saan ka uwi? Sa, Hilltop. Sa Wilson Mansion? Apo ka ni Don Hugo? Isa ka ba sa Wilson Sisters? Parang palalim ng palalim ang titig sa kanya ng lalaki. Kung sabihin kong oo, ibibigay mo ba ng freak ang close-up photo mo? O masisingili mo ako ng mahal? None of the given options, miss. Okay. Ngumiti si Ella. Friendly naman ang dating na lalaki. Baka maipilit niya kahit isang free photo lang. Isang photo ng ngiti mo, hindi talaga pwedeng free? No, hindi mo sinagot ang tanong ko. Apo ako ng isa sa mga helpers sa Wilson Mansion. Bigla niyang naisip sabihin total naman heto siya, kahit 10 pesos na keychain, wala siyang pambili. Napalingon si Ella nang biglang pinigilan ng lalaki ang braso niya nang tatalikod na siya. Maglalakad ka lang hanggang sa hilltop? Alam mo ba ang exact distance ng lugar mula rito? I have no idea. Parang medyo malayo kung lalakarin pero ihahatid na kita. Natanggal na ako sa trabaho ko kaya okay lang na isara ko na tong shop kahit hindi pa closing time. Salamat pero may sundo ako. Natigilan siya ng marahang umiti ang lalaki habang nakatitig sa mukha niya. Si Samuel bang sundo mo? Kailan pa naging sundo si Samuel ng apo ng isa sa mga helpers ng mga Wilson? Napangiti na lang si Ella, huli na siya. Pati yata ang pagdating ng mga apo ni Lolo Hugo ay kalat sa buong sagada. Naisip niyang umamin na lang. Inilahad niya ang kamay sa lalaki. Ella, youngest sa sisters. Saglit na umarko ang mga kilay ng lalaki. Para bang may biglang naalala pero umaliwalas din agad ang muka. Vic, pakilala nito at inabot ang kamay niya. Hindi ka naman masyadong nilalamig. Nakatawa ng duktong ni Vic. Ang lamig ng kamay mo, youngest princess. Ako nang tatawag kay Samuel. May signal ba rito? Nang ganitong oras? Meron. Natuwa si Ella. Sana lang nakauwi na rin sa mansyon si Sky na wala siyang idea kung nasaan na nga ng mga sandaling yun. Hinila siya ni Vic na parang close sila. Pinaupo siya sa dating pwesto nito sa counter. Para siyang mami dahil sa telang nakabalot sa buong katawan niya. Hindi na siya nilalamig at nasasamyo niya ang bango mula sa jacket ni Vic.
Maya-maya lang dumating na si Manong Samuel. Salamat ha. Yung t-shirt ko, pakiready bukas ha. Binoy! Si Manong Samuel sa masiglang tono at ngiting-ngiti kay Vic. Ngumiwi naman si Vic pagkarinig kay Manong Samuel, kasunod ang pagtawa na magaan. Samuel, kumusta? Ayos lang. Umuwi ka pala bata. Hindi pa ba bumababa si Sir Rico? Busy eh. Simpleng sagot ni Vic. Ito na ang nagsara ng pinto pagkapasok niya sa van. Ipaalala mo kay Don Hugo na bantayan ang mga bagong dating na prinsesa ha. Sabi ni Vic sa kanya nakatingin. Lalo na si Ella. 6 o'clock dapat ang curfew ng prinsesang yan, hindi 10 p.m. Ngumisi pa si Vic bago sinara ang pinto ng van. Mula sa souvenir shop hanggang nakarating sila sa mansyon ay si Vic ang topic nila ni Manong Samuel. May dahilan na siya para bumalik sa souvenir shop. Ang ngiti ni Vic na hindi niya nakuhanan ng picture. Kailangang maisama niya ang smiling close-up picture ng lalaki sa Project Smile file. Ano nga kaya ang kaugnayan ni Vic sa lolo niyang si Don Hugo? Bakit kaya ito natuwa nang malamang isa siya sa apo ni Don Hugo?